Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Now showing sa loob mismo ng kamera. Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone habang nasa plenaryo. Huhayan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero teka, hindi kita ang mukha. Nakatalikod kasi kaya ang hirit ng netizens, name.com. Para sa ibang kongresista, mas mabuting lumantad na raw ang nasa litrato at mag-sorry. Kahit hindi pa malinaw kung nanonood o tumataya talaga sa isabong, dapat pa rin itong imbestigahan. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, na nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Bahala na po, dito na po tayo sa Senate, Congress po yun, I believe, nasa Congress po yun. So bahala na po yung Ethics Committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero very frustrating when I saw that. We were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ka mamukhaan. Pero, oh, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Mag-antay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Eh kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. At eto na nga, lumantad na siya. Walang iba kundi si Aga Party List Representative Nicanor Briones. Siya raw ang nasa video pero hindi siya tumatalpak. Sir, kayo po yung nandun sa video ng nag-iisabong? Totoo, hindi ako nag-iisabong. Sa totoo lang, may nag-message sa akin sa Messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang magkukuha ng aking mga private messages. So, nagulat na lang ako. Dahil alam ko naman, meron talagang hindi dapat tinitingnan. Pero okay lang yon. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Online sabong sinasabi, niwala akong GCash. Niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil old school tayo. O, ang alam ko lang text, message, at tumanggap, tumawag. Pero sir, yung video na pinadala po sa inyo tungkol sa isabong. Hindi totoo yun. Kaya nga ako fake news eh. Kaya ako humanap sa inyo, ayoko mandamay ang Kongreso. Dahil para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin, yung pamangkin ko, na gusto mag-invite ng traditional na sabong, na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. So, siguro, ako ang duda ko rito, may gusto sumabutay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, itong livestock, poultry, farmers. Galit tayo sa nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating mga magsaka. Hindi ko alam kung isa yan sa mga dahilan kaya tayo Pero anyway, kung ano man ang kanilang gustong palabasin, fake news yung ito. Ito yung video na kung mapapansin niyo, hindi yan sabong. Ano po yan? Well, yung practice fight na nag-i-invite sa atin, walang tarian, walang tao. Ano? Tinignan ko lang dahil nag-i-invite tayo. Ano ibig sabihin ng ini-invite, sir, in practice fight? Ano ibig sabihin? Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Marami namang nagpapa-derby. Tayo nung panahon ng eleksyon, naiimbita lalo yung mga leader natin na merong nagpapasabong. Meron niyang even mga Rotary, mga nag-i-invite. Kumbaga sir, bisita lang po kayo. Iniimbita kayo as bisita, hindi po as manlalaro. Na kung pwede, bumili ako ng manok at maglaban.
Kasi may mga ang tawag diyan ay itong nagsusulisit ng fundraising. Marami iba't ibang klase nagpapasabong. Meron Rotary, merong organization, pero meron talagang mga traditional na sabungero na ang iba'y leader natin, iimbita tayo. So hindi po kayo nag-iisabong pero nagsasabong po kayo traditional? Hindi ako nagsasabong, hindi mo ako kahit minsan makikita pumasok sa sabungan. First instance po ba yung na-invite kayo? Kasi yung timing kasi, yun lang po ba nagpadala ng message o pamangkin? Kung mapapansin mo, yan yun. No? Wala namang mga tao, walang nakalagay na ang online sabong. Kung kayo sanay dito, hindi ganyan ang online sabong. Yan yun, yung mismong pinakikita, yan yun. Tinignan ko lang dahil nag-message dahil sinasabi na nag-i-invite ng sabong. Ako naman tinignan, merong message sa messenger ko. So tinignan ko lang. Makalay, pati yung private messages ko, merong titingin. Nauna naman ng sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi excuse na naglilibang lang kaya nanonood ng isabong sa loob mismo ng Kamara. Ang gawain talaga ron ay lawmaking. No? So, tama lang na i-demand ng lahat yung highest standards mula sa mga kinatawan ng Kongreso. Umamin na nga ang kongresistang nanonood ng cockfight sa cellphone habang nagbobotohan sa pagka-speaker sa Kamara bago ang zona ni PBBM noong Lunes, July 28. Siya ay si Nicanor Briones, kinatawan ng AGAP Party List. Teka mga bossing, sino ba siya? Hindi lang gaanong matunog yung pangalan niya pero veterano na ata yan sa Kongreso. May 12 years of experience na daw siya sa House at pang-5 nun consecutive term na niya. Isa daw siya sa lumagari ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. In the last Congress, active siya sa Quinta Committee na nag-imbestiga sa mga price manipulators at greedy traders. As of March, chairman din siya ng Pork Producers Federation of the Philippines. Mula nang lumahok sa party list election ng AGAP noong 2007 ay hindi pa ito natatalo. Noong 2012, binatikos ng watchdog na kontra-daya ang AGAP dahil hindi naman daw totoong miyembro ng sektor ng magsasaka si Briones, at may-ari daw ito ng isang malaking security firm. As of 2016, nasa 56 na milyong piso ang net worth ni Briones base sa kanyang huling SALN na publicly available. Tumakbo siya sa pagkagobernador ng Batangas noong 2016 pero natalo. Itinanggi niyang siya ay sabongero o nakikibahagi sa isabong. May nagpadala lang daw sa kanya ng practice cockfight video sa cellphone habang nagsesesyon ng plenaryo, at dahil hindi naman daw siya tech-savvy, ay iklinet niya lang daw yung video. Umalma din siya sa supposed violation ng kanyang data privacy. Kayo mga bossing, sa tingin nyo, sapat na ba yung dahilan na ibinigay ni Congressman Briones? Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.